Ngayon, ang tanong ko, payag ba kayo na mapailan si Sara Duterte para mabuksan yung mga bank accounts? Mga kababayan ko. Long awaited na yung accounts na yan. Gigil na kami dyan. Paul Agustin, sabi ni Paul Agustin na tunay. Kahit ako po kasi gusto ko rin malaman kung totoo kasi unang-una, hindi, apektado lagi yung matandang Duterte kapag pinag-uusapan yung bank accounts. 'Di ba? Halos gusto niyo lang paluin si Sunny Trillanes microphone. Mga kababayan ko, wag lang malaman lang kung nasan yung 'di ba? Gusto niya sampalin sa publiko para lang talagang gigil si Duterte diyan mga kababayan ko Kasi may malalaman ng taong bayan mga kababayan ko. Kaya ganun po katindi ang niyan. Ganun po katindi ang pagnanais ni former Senator Trillanes na malaman ng katotohanan. I can't wait. Gusto ko nang makita makulong siya. Sabi niya ganun dito. Yes, mabubuksan dito lahat ng bank accounts nila. Kaya dito lalong magsasaya ang mga Pilipino. Well, kung kailangan i-freeze yan, kung may mga nakaw na assets at kahina-hinala, malalaman natin. Kasi hindi naman papalag yung mga Duterte na yan ng ganyan kung walang tinatago yan Sa kilos nila, mga kababayan ko, sa kilos ng mga Duterte, halatang-halatang may mga tinatago yung mga yan. Hindi lang nila pinapakita na apektado sila. Kasi bakit? Katwiran ng mga yan, mga kapatid, binabantayan lang naman namin yung kayamanan namin dito. That's it. 'Di ba? Mga kababayan ko, ibalik wala din natin alam kung nakaw ba talaga yan. Pero baka diyan natin makita kung saan nakatago mga kababayan ko yung inutang na pera na 7 trillion pesos. Baka diyan natin makita mga kababayan ko. Kasi marami na pending na mga trabaho nun Baka mamaya andyan natin makikita. 100% payag, matagal na kayabangan ni Sara Mau ni Piatos. Well, malaman natin. Aminado ka therefore na hindi nakatikim ng ginawa under PBBM. Sabi nga nun ni si JB at Mia, nagdedebate. Ako, pabor ako dyan. Sabi dito, pabor din naman ako. Kasi gusto ko rin talagang malaman, mga kababayan ko. Well, nakikita ko ngayon sa ginagawa ni former Senator Antonio Sani Trillanes, iniisa-isa niya lahat ng kalaban ni Presidente Inuubos niya No? Inuubos niya lahat ng may pagkakasala nung panahon ni Digong, inuubos ni Sani Trillanes, mga kababayan ko. If former Senator Antonio Sani Trillanes is running for 2028 election, mga kababayan ko, may kalalagyan tong posisyon nito. Sana nga tumakbo ng higher position Clueless ako. Kasi manood ka kasi Smokey, isang ka kasi nakakarating. Kung kani-kanino kang channel dumupunta. Manood ka kasi dito. But anyway, mga kababayan, yan ang isa sa mga mainit na pinag-uusapan. Ito pa po, mapag-usapan natin, mga kababayan ko. Ito para mapag-usapan din natin, mga kapatid. Kasi panahon na rin naman para pag-usapan to mga kababayan. Alam kong excited kayo. Bukod po sa balita ni former Senator Antonio Sani Trillanes, may balita naman din po tayo dito. Alam ko excited din kayo sa mga nadismaya, nalungkot noon, mga kababayan ko, at parang tumigil ang mundo. Huwag kayong mawalan pag-asa. Mayroon pa po tayong laban. Ito pa mga kababayan ko. Yan yung mga kapatid. Impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Makinig po kayo. Impeachment ni Sara Duterte, mga kapatid. Ginagawa hong katatawanan sa social media upang ma-divert, mga kababayan. Paratang na naman nito ni Sara Magnanakaw o ni Dora Gastadora, mga kababayan ko, ay isa na naman pong patibong sa kanya. Kailangan na naman daw pumirma para sa budget. Totoo ba ang sinasabi nito, mga kababayan ko, mga kapatid? O talagang gusto mo lang takasan yung pagkakasala mo sa pera ng taong bayan? Panoorin niyo ho ang video na to, mga kababayan ko. Kayo na ho ang bahalang humusga. Wala nang 2 buwan bago mapaso ang visa ng 1-year ban rule kaugnay sa impeachment case ni VP Sara. Kaya kasabay 2 buwan, mga kababayan ko, klarong-klaro makinig po kayo. Wala nang 2 buwan bago mapaso ang 1-year ban rule, mga kababayan ko, na ginawa nila.
Panibagong reklamo na ang niluluto umano sa Kamara. Sagot ng bise, kung totoo man ay hindi niya ito uurungan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa raw Talaga, totoo ba? Di niya uurungan? Vice President Sara Duterte na harapin ang panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ito ng mga umuugong na balitang may mga kongresista na ring handang maghain ng panibagong reklamo. Uy, mga kababayan ko. Kaya pala mga kababayan ko, pumapapel si Kiko Barsaga. Pumapapel itong mga DDS congressman, mga kababayan ko. Kaya pala nagpapapilan pala itong mga to, mga kababayan. Kaya pala naglilin ng gano'n ng gugulo sa Senado, sa Kongreso. Wala na palang pwede palang i-reapply yung impeachment complaint ni Sara Duterte. Sabi sa inyo, mabilis lang ang panahon. By February ng taon na to, mga kababayan ko, ng next year, 2026, I think it's February 7 or 6. If I'm not mistaken, 7 or 6, mga kababayan ko, ay pwede nang i-reapply yung pagpa-file ng another impeachment case kay Sara Duterte. May tulog talaga sila dito. Sa totoo lang. To be honest, may tulog talaga sila. Bakit ko nasabi? Mga kababayan ko, hindi na kayang pagtakpan pa ng Supreme Court yung ginawa ni Sara, mga kababayan ko. Sapagkat kapag itong Supreme Court, mga kababayan ko, ay nilaro na naman ang taong bayan at gumawa na naman sila ng walang kakwenta-kwentang batas at gumawa ng bagong rule, ay halata na po na panggagago na po ito sa mga Pilipino. Binabalaan ko po, mga kababayan ko, si Justice Lenin. Aba, kung gagawin nyo ho ulit yung ginawa nyo ho sa taong bayan, ay mag-isip-isip na ho kayo. Tiyak ho ako na susugod ho sa Supreme Court ang mamamayang Pilipino at kakalampagin ho ang opisina ninyo. Baka hindi ho makapagpigil ang taong bayan. Sipain ho kayo palabas, mga kababayan ko. Mga kapatid, this time, mga kababayan ko, pinakinggan ng Korte ang Supreme Court. But pag hindi nyo pinakinggan ang mamamayang Pilipino na gustong magpa-impeach o pag-usapan kaysa pag-usapan ng kaso ni Sara Duterte sa Senado, mag-isip-isip na rin ho kayo. Yan lang ho ang sasabihin ko, mga kababayan ko. Dahil malakas ho ang paghahamon nito ni Sara Tambalustay na kanya daw sasagutin niya daw sa proper forum ang tamang proper forum ang mga paaligasyon sa kanya. Well, mga kababayan ko, tama naman po 'yon. Subalit, mga kababayan ko, ang ini-insist ko ho dito, mga kapatid, makinig ho kayo. Ang ini-insist ko ho dito, mga kababayan, is yung karapatan ho natin na malaman kung saan niya ho dinala ang pera at pondo ng taong bayan. Ngayon ho, February 6, mga kababayan ko, na parating ho February 6, yan ho ay start ulit ng pagpa-file upang mabuksan at ma-deliver sa Senado ang impeachment. Paano ho mangyayari ito? Kailangan ho pumirma ng 20th Congress sa panibagong impeachment trial, mga kababayan ko. I think the majority of the congressman is nakapanig sa dating House Speaker. Gagawin at gagawin talaga nila yan. Grabe, no? Ito pa, panoorin natin. pinagdebatehang one-year bar rule. Para kay VP Sara, hindi na raw bago ang posibleng pagsasampa ng impeachment complaint. Pero banat ng bise, isa lamang itong bargaining chip na umeeksena bago pa man maipasa ang 2026 national budget. Hindi naman bargaining chip ang tawag natin diyan, VP Sara Duterte. Ganito kasi 'yan. Simpleng-simple lang. 'Di ba? Hindi mo masagot kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan. Questionable pa ngayon dito sa atin yung mga COA report mo na may overpricing. Tandaan nyo ho to COA report na overpricing kagaya ng mga kababayan ko ng cabinet na nagkakahalaga ng 250,000 at mga CCTV na 212,000 at yung mga pagkubra ng pera ng mga confidential fund ng mga hindi naman tao, mga kababayan ko.
Laki ng ebidensya sa kaliwat katiwalian ni Buday. Sana matuloy ang impeachment. Well, Ma'am Teresita, yun naman din po ang nakikita natin at yun naman din po ang nalalaman natin. Talaga naman pong malaki ang nangyayaring katiwalian sa kanyang pamumuno noon sa mga ahensya na pinagpupuntahan niya. Well, I think the Duterte is very expert pagdating sa sa pangungulimbat ng pera mga kababayan ko Ginagawa kasi nila style mayor ang national, kaya nahuhuli kaagad mga kababayan ko. 'Di ba? Sabi dito, aabangan ko yung February 6. Ako rin po inaabangan ko. Ang lamig dito sa studio. Diyos ko. Sus, kunwari naman yan si Lustay Salita lang yan ng salita. Well, tama ka dun sir. Salita lang talaga ng salita. At 3 times ang grabe. Sa totoo lang. Panoorin pa natin. Pagdidiin din niya sa mga umano'y umaabuso sa impeachment process, tama na raw ang pagtatago sa likod ng good governance. Sa likod, tama na daw ang pagtatago sa likod ng good governance. Mukhang kailangan ata si Lustay ang makapag-isip nun, mga kababayan ko. No? Tama na daw ang pagtatago sa likod ng good governance. Samantalang ikaw nga hindi mo nga nagawang linisin ang sarili mong bakuran. Hindi mo nagawang ayusin yung sarili mong pinalalagyan. Mas pinili nyo na ma-issue ng ma-issue sa corruption at patungkol sa pera kaysa harapin yung katotohanan. Yun ang pinakamalapit na pinag-uusapan. Baka abutan na naman yan ng vacation. Well, hindi na to aabutan ng vacation because February Nagpa-file ulit ng February. Hindi na aabot ng December yan, mga kababayan ko. Mabilis na yan ita-trial. Ang Senado ngayon, hindi na naman nakaupo ang mga kaalyado nila. Wala na si Cheese. Wala na yung traidor na si Cheese, mga kababayan ko. 'Di ba? Na binenta ang kaluluwa sa mga Duterte. Tingnan mo ngayon, 'di ba? Plagpak, mga kababayan ko, 'di ba? Kaya hindi na mahihirapan ng taong bayan, dilitisin na natin 'yan. Pag-uusapan na agad natin 'yan. More gracer yung program. Maraming salamat po. Hindi sanay makapagnakaw si Lustay. Yun nga Kasi sa tingin ko sa akin ako ang tansya ko dito, yung gawain niya nung mayor siya sa mga overpricing, ginawa niya rin. Gawain ng pagka-mayor yan overpricing sa lahat ng mga project, overpricing yung mga bola, for example, bibili ka ng bola na halagang 300 pesos, gagawin mo 2.5 ang isa. Gagawin mo 3,000 ang isa. 'Di ba? Ganun ng COA report. Madaling i-corrupt, mga kababayan ko, using overpricing kasi wala naman makikita ang taong bayan. Dapat na tuloy ang impeachment sa kawatan na si Lustay para malinaw lahat sa taong bayan. Correct, ako rin po, maliwanagan ng taong bayan para hindi siya sinasabihan na tambalustay. Kung talagang hindi ka katulad ni Martin Romualdez na pinagbibintangan mo nagnanakaw di umano, ikaw din sana, 'di ba? Humarap ka, harapin mo yung impeachment at pag-usapan 'yan dito kung talagang hindi ka magnanakaw. 'Di ba? Panay kayo paratang ng paratang sa mga Marcos na magnanakaw, samantalang kayo may issue ng pagnanakaw ngayon. Tama ba ako? Oo. 'Di ba? 'Yun ang pinakamasaklap dun Malakas magsabi tong mga to, mga kababayan ko na magnanakaw si PBBM, magnanakaw ang mga Marcos. Ngayon yung sabihan na magnanakaw sila. Kung kayo ayaw nyo humarap sa husgado. Madami pa din mga DDS, sarado ang utak, mga OB BNK, pilit na hinahanap ano daw ang ginagawa ni BBBM. Abay putya, mag-research kamo sila, mag-research sila, o kaya manood sila dito sa atin, mga kababayan ko. Grabe humakot si Grabe nga, mga kababayan ko, ayaw magpaliwanag. Imagine niyo gagawin niyo pang presidente. What happened to the Philippines after nito? 'Di ba? Ano mangyayari sa Pilipinas kung presidente to? Ano mangyayari sa bansa natin, mga kababayan ko? Dire-diretso na naman ang pagkitil ng buhay. Dire-diretso na naman ang mga kaalyado dito na magnanakaw. Saan tayo lulugar, mga kapatid? Bandang huli, pare-parehas tayo mahihirapan sa Pilipinas. Baka di na nga ako magtaka, mag-migrate na rin kayo. Hindi nyo na matagalan yung ginagawa sa Pilipinas. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kasi tatay nila, karton.
Tatay nila karton. Isisilid sa garapon. Sabay ibabaon. Grabe naman tong tula ni Smokey, mga kababayan. Bumabanat na. Smokey, bumabanat ka na rin, Smokey, ha? Nahahalata na kita, Smokey, ha? Unti-unti ka nang bumabanat, ha? Unti-unti ka nang rumaratrat dyan, ha? Uy, pakilike po yung live streaming natin, mga kababayan ko. Pakilike po, pabutin nga natin ng 500 likes to, mga kapatid. Si Martinez, ayan na, ubos na ang pera ng taong bayan mismo, di ba? Mga kababayan ko, kailangan kasi natin, mga kapatid, sa totoo lang, ng ipapalit kay Pangulo na may utak. Pero kung ito lang naman din na magpe-presidente, eh hindi na ako tutulong sa social media. Magninegosyo na lang ako. Kasi bakit? Mauulit lang naman kasi yung ginawa ng tatay niya eh. More on EJK. Maraming kinikitil, maraming pinapatay. Mga kababayan, tama ba ako? Oh, ayan ha, para malaman nyo. Isa pa, hindi ho nangingialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tinatrabaho. Okay? Klarong-klaro na ho yan, mga kababayan ko ha. Loud and clear po tayo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayo updated sa mga biyahe ni Kuya Bubbles na ilalabas natin. At lagi ho kayo, mga kababayan ko, na nakakapanood ng ating mga live stream. Okay?